Ang hapon po sa ating lahat. It's another day in the life of being a maestro. So halos ginagabi na. Pupunta po tayo ngayon kay Ronald dahil dumating na po yung kanyang allowance coming from our sponsor. So hinintay pa natin na makauwi siya kasi 5 o'clock ang uwi nila, and then sakto siguro nasa bahay na siya ngayon. And galing pa po ako sa school, malayo po sa kanila. So excited na po ako para makuha niya ang kanyang allowance. At the same time, bibisitahin na rin natin siya, kumustahin kung paano na siya sa kanyang pag-aaral. Okay, let's G! Tingnan natin kung ang ginagawa na ni Miss Rona. Ryan! Apo! Hello po. Ay, dito si Miss Rona. Good afternoon, Miss Rona. Ay, anong ginagawa mo, girl? Nagre-review po. Ay, nagre-review na. Ay, malapit ng exam nyo. Dapat pas anong ilaw mo? Kulang hindi ka ba nahihirapan dito, girl? Medyo... Anong mga to? Para po yan sa thesis ko lang. Ay, nagtitesis na sila, bongga. Collaborative, anong study mo? Yan po, collaborative. Skills and academic performance. Non-verbal po pala. Ay, anong thesis mo? So, given points. Saan to? What's the title? Non-verbal communication skills and academic performance of grade 9 student. Academic performance. Kasi mga mga students na ngayon nagre-research na rin sila. Mainam na rin yan dahil when you will be in college, talagang research na yan. So, anong rini-review mo, girl? Ano po yan? Bali, trends po yan. Trends. Networking. Networking. Sample. Sampulan natin this girl. Fill in the blanks. Diyos ko, di ko mabasa. Blank is aggregated microtrends or more sourcing changes. Macro trends po. Ay, tama. Magaling ito. Perfect yon, macro trends. Hindi ko pa natapos yung sentence. Blank, little things that happen on around us will, what's this? Will the time, the blank, the blank, the blank. Micro trends po. Oh, correct na naman. Magaling to. So, nung high school din kami, ang style nila luin na talaga nag-memorize din ako. Kaya gusto ko rin yung enumeration, identification. Kaya, tingnan nyo mga kabataan dyan. Si Rona, kailan bang exam nyo? Sa, ano po, next week po. Next week. So, marami kayong kailangan, Opo. Maraming projects. At saka nakikita ko parang, maubos ng page ng notebook mo. Kailangan mo na ng dapat may paglagyan ito para envelope na, so malapit ng exam nyo. Kaya, yan, dito subsuban siya sa pagre-review. As a matter of fact, na text natin, correct yung mga sagot niya. Kaya, mas talaga yung ready ka na, di ba? Para at least na kahit na araw-araw pa may tuyurong yung teacher, alam mo na, pahapyaw na lang. Yan, para pagdating ng exam mo, you are more confident. Diba? Yan din ang maganda na paging training ng mga mag-aaral. Hindi yung ma-overwork na, nagka-cramming ka. Mahirap mag-cramming. So, yun din ang ginagawa ko noon when I was in high school. Nagre-review na rin ako pagkatapos yan. Lalong-lalo na na-try ko rin naging isang top 10. Top 10. Magkakamag-anak kaming top 10. Yung top 1 namin, pinsan ko, yung isa dyan. Anong ginagawa mo? Sinasabi, wala. Sinabi, nagre-review pala ako. Then pumupunta ko sa kanila, sinabi niya wala. Nagre-review pala. Di ba? Mga halos magkakamag-anak kami noon na nasa top 10. At least na-try ko rin maging top 10 nung high school ako. Pero talagang pahirapan nung mag-aral noon. Diba? Walang computer,
Unlike ngayon, may computer, you have everything. Mas marami ang sources ngayon. Yan, at saka may mga, di ba? Maraming basta mas mahirap noon para sa ang mga experience. Pero yun ang ginawa ko talaga. Yun. So, yan, maganda yung ginagawa mo. Okay. So, at saka mainam na rin na mas maaga ka para hindi ka mapuyat. Baka nagse-cellphone ka, girl. Wala. Okay naman sa bagay kinakailangan nyo din ng cellphone, di ba, para mag-internet. Basta may management of time ka. So, anyway, okay yan. Pumunta ako dito dahil anong sasabihin ko ngayon? May good news ka na. Di ba? May good news ka na dahil dumating na yung allowance mo from sponsor. Ayaw niya na magpasabi ng pangalan. So, bibigay ko na sa iyo yung allowance mo for this month, di ba? Pero hindi lang yun, di ba? Sinabi natin noon 5,000. May bonus ka. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos, plus may bonus ka pang 500. So maraming salamat po sa sponsor sa sa allowance niya, and then at least pero minumonitor ko po siya sa kanyang advisor, then sa director din, kinukumusta ko rin siya, and sinasabihin she's in good talagang subsuban siya sa pag-aaral, wala pong problema. May time din na dumadaan ako sa school nila ng lunch, kinukumusta natin si Rona. Yan, yun pa rin talaga, same ang sinasabi ng teacher, magaling si Rona. I hope ma-maintain mo yung grade mo, itago mo to, baka mawala. So solve na lahat mga kailangan mo, bilhin mo. Kung may pangailangan ka pa, mag-save ka. Save mo, hawag kung hawag kang kung ano-anong binibili mo, yung kailangan mo lang din. Kasi ang ginawa namin doon sa Once, Beans, Romnick, may saving sila. So, if you could do the same, kung may paraan kang makapag-save, mas maganda. Siyempre mapagsobra yan. Okay, so yun, kailangan mo ha. Then kung may extra ka rin, tulungan mo rin yung mga kapatid mo. Okay? Kung halimbawa may kailangan dito talaga na kung may extra ka. Okay? So ayan, so as a scholar, so alam naman natin na lahat ng mga yan ay nanggaling sa sakripisyo ng yung sponsor. Siyempre, ang mga sponsor na yan, they expect that you are really doing good, ha? Sa isa sa mga pamamaraan din natin yan para may pakita natin na hindi sayang ang kanyang mga itinutulong, yung paggawa natin ng tama, ng mabuti, and then may mababago sa ating buhay, di ba? May impact, malaki ang impact sa ating buhay. I hope ay may malaking impact sa iyong buhay yan. Sana mabago ang iyong buhay into better, if not better, best. Kaya napakaswerte mo, Rona, dahil ikaw pa lang ang kauna-unahang scholar sa aking channel na may tinulungan. Aside sa mga personal kong tinutulungan, yung mga ibang tinutulungan ng sponsor din doon sa Once. Pero dito, ikaw ay ang official na unang scholar. Pero being scholar, dapat may mga hindi ibig sabihin na kahit scholar ka na ay may regulaki na. Mayroon ka pa ring napakalaking responsibilidad na part mo, para nang sa ganun ay makompensate naman natin yung paghihirap, sakripisyo ng yung sponsor. Alam ko na talaga yung sponsor mo talagang na siya sa'yo, gusto kang tulungan. Pero gaya ng sinabi ko, dapat may counterpart din tayo para hindi naman tayo masira sa kanya. May ginawa lang ako dito na parang ginagawa rin ng mga scholars ng PB team. Pero ito ay hindi ito panakot o hindi ito sa'yo. Just only to guide you.
na at least mayroong kang iniisip na hindi ka ano. So kinausap ko kanina si Father Director. Father, okay ba na magbigay tayo kahit na ano? Yes, maganda yan para mayroon siyang iisipin na maging guide niya. So simple lang ito. Parang ginagawa rin ito ng mga PB scholars. Pinattern ko na rin yung ginagawa nila. So as a scholar, sinabi ko dito, it aims to assist and help poor but deserving student pursue his or her dream by giving him financial assistance uh, coming from sponsor or sponsors. Ayun, nakalagay dito. Ibig sabihin, ang mga dumarating na yan ng galing po sa sponsor. So, anong mga benefits? So, yun, gaya ng sinabi ko, yung monthly allowance na nakukuha mo, and then any additional allowance gaya sa ng, di ba, any additional allowance or any other term na dumarating tayo, depends upon the discretion of the sponsor. Kung marami pang darating sa'yo, yan, discretion nila. So, gaya ng sinabi ko, hindi tayo manghihingi, we are not soliciting. So, nanggagaling po yan sa sponsor. Pero mayroon tayong kinakailangan na rules na na susundin. The recipient or the scholar must maintain satisfactory academic progress throughout the period. Diba? Dapat ma-maintain mo ang grade, diba? So, yan, may-maintain mo ba? Opo. So, ano dapat ang gawin mo? Ng performance mo, mag-recite ka, yung mga talaga mo, ma-maintain mo yan, ha? Ang tataas ng grade mo. So, what do you think ang grade mo ngayon? Depende sa performance mo, okay ba? Medyo po. Anong medyo? Anong medyo? Siguro, dapat confident ka. Kaya ko yan, ganon. And then, the recipient must comply with the rules and regulations of the academic institution. Siyempre, yung school kung saan ka nag-aaral, dapat, siyempre, may, nasa Catholic school ka. Diba? Alam mo yan. Maraming rules yan. Siya, pag nasa Catholic school ka, even in and outside, dyan. At sa kahit na hindi pa, alam mo ang tama at mali. And, and conduct themselves in manner that upholds the reputation of both the institution, of course, and of course also the channel kung saan yung mga sponsor mo, di ba? So, ibig sabihin, you must be a role model, di ba? Not only inside the school, but outside the school. And then the recipient shall not engage in any conduct. Alam mong nakakasira sa iyo. Anong example ang alam mong nakakasira sa iyo? Like, ano sa palagay mo ang hindi pwedeng gawin ng scholar katulad mo? Na hindi po. Oo, yung hindi mo gagawin. Being a scholar, ano dapat? Anong conduct mo na hindi mo gagawin? Ano po yung mga sinasayang, ginagamit po yung mga binibigay po nilang na hindi po importante. Okay, very good. Halimbawa, sa Ano po, mga pag-shopping po. okay, paglakwat siya na wala naman sa ano pa, bisyo, diba? You should, siyempre, no smoking, no drinking, no drugs. Saka pag binigay ang pera mo, wag mong gamitin. Kaya ng sinabi ko, wag sa barkada. Para sa iyo yan, sa iyong pag-aaral. Kaya nang galing na rin sa iyo yan, wag mag-shopping. O baka wag mga Shopee na wala namang kabuluhan, na hindi naman kailangan. Okay? And then, lalong-lalo sa mga gawaing hindi tama, like may immorality, sana hindi naman. Mga post-post yan ng kung ano-ano, kung ano, basta any involvement like bullying, kaya alam mong nakakasama sa'yo. And then if possible muna, sa akin lang po, huwag mo lang love life. May love life ka na. Wala po. Hindi masamang mag love life, pero scholar ka yung mas talaga yung direction tabat ng kaisipan mo yan, goal mo talaga yung
makatapos ka. Kasi nandyan na yung tulong na yan, nakaalalay na yan sa'yo. Kumbaga, yung sponsor mo, they are wing beneath your wings, di ba? Para makalipad ka. Kaya huwag mong sayangin. Yan, kasi pag nawala yan, kasi may mga na ako ng mga sponsors na ibang, may mga scholars na ganyan na nasira ang kanilang pag-aaral dahil inabuso nila, binigay yung pera, kung saan sila ginagamit, nagbisyo sila, hindi ko alam kung, kaya nasira sila. Tumigas ang ulo niya, hindi sila nakinig. Okay, so, ayan. I hope hindi yun mangyayari sa'yo. So, and then also, the scholar or the recipient must submit your own progress reports or academic records, diba? Periodically. Diba? Para may papakita naman tayo. Diba? Dapat yung grade mo maintain if not going higher. Ha? Walang mababagsak. Okay, nasa iyo yan. Hindi naman ako ano lang ako yun, follow up na lang. So, hindi naman tulad ng mga nasa school namin, nakikita ko sila araw-araw. Ikaw ay nasa private school ka, malayo. So, kaya sabi ko, the answer is in your hands. Nasa iyo lahat. Ang pagkakataon nasa iyo lahat. Okay? So, I hope na naintindihan mo yun. Okay ba sa'yo yun? Baka galit ka, girl. Na hindi po. Anyway, that's for your own good. Ano yung revocation? Siyempre, ang tao, hindi ko naman inaano na to, in case lang. I hope hindi mangyari. Paano mo, halimbawa, siyempre, pag nakita ka ng sponsor, at ako mismo nakikita ko dito, number one yan is to failure to maintain your academic requirement. Diba? Huwag kang pabaya. What if nalaman ko bagsak ka na? Hindi pwede, di ba? Scholar. No, dapat hindi ka mababagsak. You maintain as I said, o kaya tumaas yung grade mo. So, violation of the rules and regulation of the school. Of course, alam mo na yan. Not only the school, wala kang involvement na kahit anong hindi ka aya-aya. Even in the community. Okay? At least nakakasira din naman sa image mo, of course sa ating channel, saka yung mga sponsor mo, siyempre masasaktan sila, diba? Masasaktan sila, sayang yung pinagpaguran ko, yan, na sa wala. And then, conduct that brings dispute to your sponsor or maybe to me, of course. Ako nandito lang ako para pag alam mong i-correct kita na hindi tama to, I hope you understand. Gaya ng iba, tatay ako, gaya ng isang magulang, itutuwid kita habang mahaga kung in case may pagkakataon na so we are bound to commit mistakes, pero I hope sana na alam mo, may advice to you, gawin mo lagi ang tama. Okay ba sa'yo? Okay, I hope. So ayan, ito yung nakasulat. So, dito naglagay ako dito ng profile mo. Kasi kinakailangan din as a record din. Then, dito rin yung mga nakukuha mo. O yan yung nakuha mo. So, pasign na lang at least. Siguro gusto mo tayo. Dito yung nakuha niya. O yan, sign mo. Yung first na nakuha mo, andyan. For record siya, in the future purposes, nandyan lahat. Saka yan, saka ilagay mo na lang yung date ngayon. Yung date na yan ngayon. Okay, so siguro ko pa ito sa iyo. Pag-isipan mo siguro kung may babaguhin tayo, pero ang akala ko naman okay naman pagkagawa nito. Then later on, kunin ko na lang pagbalik ko. Basahin mo 'to, pag-aralan mo. Dito na rin yung personal information mo, and at least may record naman tayo. Sana ay ang folder na to ay dadami pa, mas dadami pang laman nito. So ayan, yan ang sinabi ko, mag-aral ka, girl. Hindi ko to sa'yo, babalikan ko na lang, mag-aral. Diba? So siguro may gusto kang ipaabot siguro sa iyong sponsor,
At saka magbigay ka rin ng siguro ng inspiration sa mga kapwa mong mag-aaral na maaring makapanood dito. Okay, first, anong gusto mong sabihin sa iyong sponsor? Unang-una po, maraming salamat po muna po sa Panginoon dahil may mga tao pong na kagaya po ni, hindi ko man po siya kilala, na may mabubuti pong puso. Malaking tulong na po ito, lalong-lalo na po ngayon para po sa thesis po namin, dahil po pahirapan na rin po ngayon sa pagpapaprint, po ng mga bond paper. Yan, malaking tulong na rin po yun. At makakatulong din po ito para sa akin sa pang-araw-araw ko po na mga baon, mga ganun po. Maraming salamat din po sa mga payo niyong binibigay. Okay. So, ako I'm just the instrumento lang ako. Kumbaga ako ang kanang kamay ng sponsor mo kasi hindi ko pa kilala kung sino yung sponsor mo, pero at least maraming salamat sa sponsor. Gaya ng sinabi niya. So, thank you very much. And of course, simula po dito, sa lahat po dito ay katuwang pa rin natin si Tita PB Lab. Nandyan pa rin sa likod natin si Tita PB Lab. So pakigreet mo naman si Tita PB Lab. Hello po kay Tita PB Lab po. Maraming salamat Okay. po sa inyo. Okay, yes, kasi si Tita PB Lab nandyan lagi sa likuran natin kasi since na-vlog ka na siya rin ang unang nagbukas ng pintuan, and then from time to time is also kinukumusta ka niya, and sana ay magkita kayo in the future ni Tita PB Lab. Okay, so lahat po ng mga sumusubaybay po at nakapanood sa kwento ng buhay ng Batang si Rona, maraming salamat po always sa inyong lahat. Di ko po kayo mapapangalanan isa-isa lahat, pero deep in our hearts, and we are praying for you na sana okay po kayong lahat. Sa lahat po ng ating mga subscribers na patuloy na sumusubaybay sa ating munting channel, Maestro John TV channel, maraming salamat po. Sa mga bagong subscribers po, shout out po sa inyong lahat. God bless all of you, lahat ng mga sponsors. We love you. Thank you very much po. Asahan nyo po na ang batang ito ay patuloy na gagampanan ang kanyang kakayahan upang maabot ang kanyang mga pangarap. So, yan po ang ating maestro nagsasabing, I love you today, tomorrow, and forever. Okay, so tuloy mo na yan, girl. So, go. So, pray lang tayo. Sana magliliwanag pa ito in the future. Okay, punta pa ako ng school, then after that uwi ako mamaya. Okay, so yung nakapagsaing na kayo? Hindi pa. Hindi, ayun, nasainin yung kanin. Okay, so alis na kami, ha, Miss Rona. Thank you po. Okay, thank you very much. Bye. God bless you. Embrace na. Perfect. Okay. Bye.